Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, saan man tayo naroon sa bawat bansa, bayan at wika, patuloy nating tanggapin ang napakadakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ang sumating lahat. Amen. Isang dakilang panahon na patuloy nating itinatanyag ang kaarawan ng Panginoon. Kaarawan kung saan tayong lahat ay patuloy na tinuturuan sa daan ng katotohanan upang tayo magsipamuhay na ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya naman, mga kapatid at mga kaibigan, bahagi ng kagilagilas ng mga gawa ng Panginoon ay nagtuturo sa atin kung paano tayo makakaawit ng mga bagong awitin ng pagpupuri, ng pagpapasalamat at paglubalhati sa ating Panginoon. At kailan may hindi naman nagkulang ng karunungan at kaalaman ng Panginoon na siya'y naggawad sa ating mga puso at pag-iisip upang matutuhan natin kung paano umawit ng pagpupuri sa Panginoon. Kung kailan, kung saan, kung paano, kung bakit, lahat po ng mga bagay na yan, ang karunungan ng Panginoon, ang namamagitan sa bawat sa atin upang matupad natin ang kanyang dakila at banal na kalooban. Ngayon, nasa ng Panginoon, saan tayo inuutusan na umawit ng pagpupuri? Basahin po natin sa Aklat ng Buhay. Sa Aklat po ng mga awit, nakatala po dito, mga kapatid at mga kaibigan, dakila ang Panginoon at marapat pakapurihin sa bayan ng aming Diyos sa kanyang banal na bundok. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kung tayo magpupuri sa Panginoon, saan natin pakakapurihin ng Panginoon? Sapagkat doon siya dakila. Bakit doon siya dakila, mga kapatid at mga kaibigan? Kung nasaan ang Panginoon, doon natin siya purihin. Magpuri tayo sa isang dako kung saan nandoon yung ating pinupuri, mga kapatid at mga kaibigan, para hindi tayo masupuang haka-haka, para hindi tayo masupuang nagbubulahan. Pag sinabi ng kasulatan na ang Panginoon ay nasa banal na bundok ng Sayon, doon tayo magpuri, kapatid at kaibigan, upang kilalanin ng Panginoon yung ating mga pagpapahayag ng mga bagong awitin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa kanyang dakila at banal na pangalan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga, patuloy natin inaawit na sa bayan ng Panginoon, pinupuri at pinapasalamatan ang ating Panginoon. Ano ang pangalan ng bayan? Ipahayag natin, mga kapatid at mga kaibigan, sa banal na bayang hirang. Patuloy natin awitin, mga kapatid, sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinatutubos. Tayo ang bayan niya, mga lupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Patuloy nating pasalamatan ng Panginoon sa pamamagitan ng isang bayang nakatala sa langit at gayon din sa lupa, mga kapatid at mga kaibigan, ang ating pagkakilala. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy nating awitin, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat.
Patuloy nating itaas ang ating pagpapasalamat sa Panginoon. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Mga galak tayong magpahayag, mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Itaas natin ang dalangin ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama, napuspos ng karunungan, ng pagkaunawa, ng kaalaman, ang hari ng pag-ibig, ang hari ng kapayapaan, nagagalak kami Panginoon, na patuloy niya at itaas sa iyo ang aming dalisay na pagpupuri at pagluwalhati sa iyong dakong luklupan sa sangkalamitan. Amen. Nagagalak kami Panginoon sapagkat sa kagandahang loob mo, sino mang nagsisiyasat ng iyong kalooban, tunay Panginoon, na masusumpungan sa aklat ng buhay na patuloy namin pinagsasalud-saluhan. Amen. Sino mang tao na magsusumikap, na matutunan o makilala ang mga tunay mong mga likod, ang batayan ng pagkakakilala ay nasusulat din sa aklat ng buhay upang makilala ng lahat ng mga tao. At kung sisikapin ng mga tao na hanapin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, nasusulat din sa aklat ng buhay ang ikatututo namin upang ang kaharian ay maipamuhay namin. At sa lahat ng mga tao na naghahanap ng kaligtasan, Panginoon, tapat ang iyong mga pananalita na kung hanapin namin ang lahat ng mga bagay ay masusumpungan sa iyong banal na kasulatan na ikaw ang gumawa upang ang lahat ng mga tao ay maipamuhay na ang iyong dakila at banal na katwiran. Amen. Kaya naman Panginoon, isang buong kagalakan namin na sa pagkasumpong ng mga dalisay ng mga sinugo mo upang ipahayag ang katwiran, nagagala kami na ang karunungan at kaalaman ng pagkaunawa ay patuloy na ibahagi sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan. Amen. Yaman Panginoon na ikaw ang nakakaalam ng mga puso pag-iisip ng lahat ng mga tao, ang aming pagpapahayag, ang aming saloobin, ang bawat kilos namin at pananalita. Tunay nga Panginoon na ang buong paglalagak namin ng aming tiwala ay itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 First of all, God with us. Happy Easter Sunday to all listeners. God with us in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. That is the greatest reset of our faith and the greatest New Year resolution. Happy Easter Sunday. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa iisang Diyos na tunay na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Ang lahat po ng may pandinig ay makinig sa huling panahon sa pagpasok ng year 2026 sapagkat ang Panginoong Diyos lamang po ang nakakatalastas ng lahat ng mga bagay na kakaharapin natin sa pagpasok ng year 2026. Kaya po, ang Diyos ay sumasa atin
na tayo ay inihahanda na mga iniimbitahan na magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal na lupa, magsipag-aral kayo sa akin, at pasanin nyo ang aking pamatok, mangiling kayo sa akin, magsipagsisi kayo sa akin, at patuloy na ipamuhay natin ang hula ng mga banal na propeta na sa pamamagitan ng Jesucristo, paniniwalaan po natin na ang Diyos, buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa, ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba tayo? Amen. Kaya ang mission po niya sa buong mundo, sa 7 kontinente, sa 7 bilyong mga tao na covered ng more than 7 billions population ng mundo. Tsaka po tayo ron. Amen. More than 7 billions na iniimbitahan tayong lahat na makinig at unawain natin mabuti yung mga iniimbitahan na iisa lang ang pupuntahan natin na inihanda na nakatala sa langit, ang banal ng bundok ng Sayon, ang bayan ng Diyos na buhay na pinag-aharian ng Kordero na nag-iimbita sa ating lahat at naglilinis ng maruming buti natin upang manahan sa puso't isip natin ang Espiritu at katuwiran ng tanda ng patotoo na tayo ay saksi ng buhay ng Diyos ng ating mga ninuno na nilalang niya ang langit at lupa buhat sa pasimula na ang larawan ng Diyos sa pasimula, ang Diyos ay Espiritu na pumapailang lang sa kalawakan ng sangkalangitan. Amen po tayo doon. Amen. Na ang sinasamba ng Iglesia ng Bundok ng Sayon sa Espiritu at katotohanan, ang Diyos po natin ay Espiritu. Wala pong division. Wala pong division ang pagsamba ng Bundok ng Sayon. Kaya doon sa mga nagtuturo na inaalis ang relihiyon, ang banal ng Bundok ng Sayon po kaluwalhatian at larawan ng Diyos na di nakikita. Kaya mananagot yung mga nag-aalis ng relihiyon. Naunawaan po ba natin yung relihiyon? Kalipunan ng mga naglilingkod sa Panginoong Jesucristo na nagpapatotoo na ang Diyos ay Espiritu. Naunawaan po natin yung kalagayan ng reliyon, larawan ng Diyos na di nakikita, kaluwalhatian ng Panginoong Diyos na di nakikita, ang relihiyon. Sino nagsikap ng relihiyon? Isang relihiyon tayo, na bayan ng Diyos na buhay, na pinag-aharian ng karunungan at pananampalataya. Naunawaan po natin Amen. yung mga tao na maglilingkod sa tunay at iisang Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Magpapatotoo tayo na ang Diyos ay Espiritu nang lalangin niya langit at lupa. Meron pa ho bang ibang sinag ng larawan ng Panginoon Diyos sa pasimula nung basahin natin yung aklat ng Henesis kung ano larawan ng Diyos na kilala natin na ang Diyos ay Espiritu. Sang-ayon po tayo ron sa lahat ng iniimbitahan. Amen. Kaya po, bago ang lahat ang Diyos ay sumasa atin sa pangalan ng Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. First of all, God with us. Happy Easter Sunday. Day and night, inaalala po yung pagkabuhay na maguli na ang Diyos ay Espiritu. Nahayag ang larawan ng Diyos sa ikatlong araw. Sa pangalan ng Jesucristo na sasampahin natin sa Espiritu at katotohanan. At huwag nating lilimutin ito. Amen po ba? Dahil dito nakapaloob ang mabuting lakad natin sa mundo. Dahil tayo epektado na ng mga bagay na nakikita natin. Naunawaan po natin yung dumating na Christmas, dumating na New Year's. Ito yung napakadakilang spiritual resolution natin Hindi sa isip natin, hindi sa kalooban natin kundi sa kalooban ng Panginoon Diyos magaganap sa atin yung marireset tayo Kaya tayo iniimbitahan Naunawaan po ba natin yung spiritual resolution natin? Binibigyan tayo ng buhay na pag-asa Kaligtasan ang hatid sa atin Ang Diyos ay pag-ibig. Wala siyang itinatangi. Ano man ang wika natin Saan man tayo galing na bansa Wala siyang itinatangi. Ano man ang katangian natin. Ano man ang itsura natin. Sino nagpupuno
ng lahat ng pagkukulang natin bawat isa. Di ba isa lang ang pangalan ng tagapagligtas natin na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan? Saan tayo pinapupunta? Sa banal na bundok ng Sayon. Dahil yan lang po ang ipinaghanda ng tahanan sa langit. Hindi bayan itong literal. Purely spiritual ho ang pagsamba ng bayan ng Diyos na buhay na nakatala sa langit, na bunga sa pagkapanganay, ang pangkahalatang pagpupulong na nakatala na sa langit. Application. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya ano po nakalagay sa mission sa chapter 28 ng Book of Acts? Ipangaral ang kaharian ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating paniniwalaan. Maliwanag po ba yung mission? Amen. Doon sa mga nakakarinig na iniimbitahan tayo ng Panginoong Jesucristo lahat, dinggin natin yung tinig niya dahil talagang may magaganap na kalamidad na talagang unexpected yung darating eh. Sinabi na sa mga banal na propeta yung mangyayari sa huling panahon. Kaya, itong pag-iimbita ng ating tagapagligtas ginamit lang akong katulad yung tao para marinig natin itong patotoo na ang Diyos ay Espiritu eh. Amen po ba? Amen. Hindi natin siya po pwedeng lagyan ng diskriminasyon. Walang diskriminasyon ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Nahayag ang larawan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Amen po ba? Amen. Dahil kung wala ang Panginoon Jesucristo buhat sa pasimula, hindi natin makikilala ang larawan ng Panginoon Diyos nung lalagyan niya langit at lupa. Amen. Nabasa niyo po ba yung Genesis in the beginning, chapter 1? Pakibasa po natin yan. Ang nasa ibabaw ng tubig ang Espiritu Santo pumapailang lang siya sa kalawakan ng sangkalangitan. O di, maunawaan natin na nababalot pala ng tubig itong buong mundo. Dahil nagsalita, nakakita tayo ng langit. Di may Diyos na lumalang at may lumalang ng langit at lupa. Sino nagbukod-bukod lahat nito? Di ba ang Panginoon Diyos ang nagbukod-bukod ng lahat ng mga bagay, ng mga bansa, ng ilog, ng puno, ng hayop. Naunawaan po natin yung mga iniimbitahan na. Kaya ito yung napaka-the greatest spiritual resolution Sino ba nag-reset ng mga puso at pag-iisip? Di ba isa lang ang tagapagligtas na paniniwalaan natin? Ang tunay na Diyos na si Jesucristo ang magre-reset sa atin ang resolution natin. Amen. Ngayon, kung sa kaisipan natin bilang tao, pagka nag-resolution tayo, magiging haka-haka. Sino lang ang kataas-taas ang tunay na Diyos na gumawa ng kagilag-gilalas na kamabalaghan na siya lang ang magre-reset ng kalagayan natin bilang tao na naalitin tayo ng kasalanan at kasamaan ng lakad at pamumuhay natin sa mundo. Di ba isa lang? Isa lang ang pangalan ng tagapagligtas natin na isiniupo sa sanlibutan, sa silong ng mga langit. Kanino mang pangalan wala na tayong masusubukan pang pangalan para maligtas tayo, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, isa lang ang pangalan na sasampalatayanan natin lahat. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba? Amen. Na sinasamba ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na nakatala sa langit ay pinaghanda ng tahanan sa langit yung mga followers, yung mga participants ng Panginoong Jesucristo pinaghanda na ng tahanan sa langit. Maliwanag po ba na yung relihiyon na ipinadadalaw pagdating sa aklat ni Apostol Santiago dalawin nyo ang dalisay na relihiyon, ang balong relihiyon. Bakit ba naging widow yung relihiyon? Sino ba nag-organize nito? Di po ba sinikap ng Panginoon Diyos na ang bundok ng Sayon ay nasain niyang pahingahan niya na hindi magwawakas ang kanyang pamamahinga sa puso't isip ng nakakarinig na paniniwalaan natin na ang Diyos ay Espiritu buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa. Amen. Nahayag po larawan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa ikatlong araw. Nahayag ang larawan ng Panginoon Diyos. Nagpakilala siya sa mga banal na apostol. Ano po sabi doon? Sa kanila, huwag magulumihana ng inyong pag-iisip. Huwag kayong matakot sa akin. Ako rin nga ito.
ako'y espiritu at walang laman, walang mga buto. Maliwanag po sa atin, nagpakilala sa mga banal na apostol ng Kordero Naunawaan po natin sa mga iniimbitahan ng tagapagligtas natin na itiwala natin yung puso at pag-iisip natin para ma-reset yung paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Talagang araw at gabi umaatungan na Diablo Dinadaya ang tao para may kasama siya sa pagdurusa sa impyerno. Sino naghahanda sa mga banal? Di ba ang Panginoon Diyos ang naghanda sa atin? Siya gumigisip ng diwa ng paniniwala natin Hindi naman sa ating sarili tayo makakaunawa kundi sa pamamagitan ni Jesucristo tayo makakaunawa. Dahil kaya tayo mayroong ginaganap na banal na kasulatan dahil dito nasulat ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos para makilala natin yung siya sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan na nananatiling buhay ang pagsamba ng banal ng bundok ng Sayon na nakatala sa langit. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung pinadadalaw ng dalisay na relihiyon. Yung baong relihiyon, babalikan ng tagapagligtas yung relihiyon dito sa sanlibutan. Ang application, paniniwala. Ang paniniwala paninindigan ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya tayo iginawa na, binigyan ng tanda ng patotoo na pagka tayo'y nagsiselebrasyon, unlimited na itong selebrasyon natin hanggang sa muli niya ng pagparito, hanggang sa maganap na po yung mga propesiya sa banal na kasulatan. Still, nananatili tayo tapat sa panatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta. Nananatili tayo sa kahatulan ng katarungan ng Ebanghelyo ng tunay at iisang Diyos na tagapagligtas natin na si Jesucristo. Naunawaan po natin. Amen. Amen. Kaya po yung binabanggit din doon sa aklat ng Propeta Zacarias na tatawaging iisa lang ang Diyos natin na mag-ahari sa banal na bayan niya sa bundok ng Sayon. Isa lang ang pagsamba ng paniniwala ng lahat ng mga pinagtutubos ng tagapagligtas. At yung mga nakakala na inaalis ang relihiyon, ang relihiyon ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos, ang relihiyon ng inorganize ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan, siya nagsikap ng relihiyon inaalis naman ng mga nagsisipangalan ngayon ng relasyonan ng dawang mahalaga. Ang relihiyon na sinikap ng Panginoon Diyos na itinayo na ipinaghanda ng tahanan sa langit kaluwalhatian ng Panginoon Diyos yan. Nakakahabag ito mga nangangaral na nung sumasagana sa material na bagay, tuwan-tuwa. Pero tinatakpan nila, pinupusog nila ang larawan ng Diyos na di nakikita. Amen po ba? Amen. Buti nga sana, kung sa kaisipan lang ng mga nangangaral diyan, ikinakaila ang Panginoon Diyos, ang nag-ahari sa mundo ngayon Diablo. Kaya ano ginagawa ng Diablo? Pinupusok ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya napakapanganib nitong huling panahon na binigyan tayo ng selebrasyon, na unlimited itong selebrasyon, na lahat na magiging bahagi ng iisang katawan na body of Christ, madidinig natin sa labi natin yung patotoo na ang Diyos ay Espiritu. Sangayon po tayo doon. Amen. Ngayon, pag hindi natin sinamba at sinampalatayanan ang Panginoon Diyos ay Espiritu, hindi natin siya nabibigyan ng kaluwalhatian, hindi natin siya nadadakila, hindi natin siya napapasalamatan, dahil hindi natin siya pinaniniwalaan na siya ay Espiritu, naglalangin niya langit at lupa. Nahayag sa pamamagitan ni Jesucristo ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Kaya ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Ako at ang Ama iisa. O di one spirit lang. Hindi naman natin po pwedeng dagdagan ng dalawang espiritu. Dahil buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa, ang Panginoon Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. Nagsalita.
nagkaroon ng langit. Nagsalita, nagkaroon ng liwanag na tinawag na araw. Nagsalita, nagkaroon ng dilim. So marami pa hanggang sa inabot ng ikapitong araw na mahinga Panginoon Diyos. O eto, iniimbitahan tayo. Di ba binigyan tayo ng dalalabing panahon na ipangili natin, magpahinga na rin tayo, mag-aral na rin tayo, magbulay-bulay na rin tayo, magsaliksik na rin tayo, magsisi na rin tayo, huwag natin ibigin yung mga material na bagay na nilikha niya dahil hindi natin mababaon sa langit yan. Ang itunin natin, itong salita na nadidinig natin, sampalatayanan po natin, at huwag natin lilimutin ito, nahayag ang larawan ng Diyos sa paghahayag po ng katotohanan na siyasambahin natin ng Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Mawawala ang lahat ng mga bagay, lilisan ang lahat ng mga bagay, pero gatuldok o pudlit ng narinig niyo, hindi po magwawakas ito. Still alive ito. Naunawaan po natin. Amen. Kaya iniimbitahan tayong dadapwat na nagsilapit na tayo sa banal na bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay. Ang pangkahalatang pagpupulong ng Iglesia na bunga sa pagkapanganay, kung ano larawan ng panganay, gayon ang paniniwala ng mga bunga na nagpapatotoo tayo na ang Diyos ay Espiritu, kaya tayo ay bunga sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya tayo angkad sa pagbabagong lahi na Espiritu. O di na-reset tayo, na-renew tayo, na-transform tayo, na-convert tayo. Maliwanag po sa atin. Amen. Amen. Di ba siya ang Panginoong Jesucristo lang nasasampalatayanan natin ang nagbigay sa atin ng matuwid na paniniwala para tayo pagkalooban ng kagalakan, kaaliwan dito sa kapighatian ng mundo. Kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Ang sabi ng tagapagligtas, ako ang daan at katotohanan. Wala makakarating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Maliwanag po sa atin, yun nadidinig nyo. Amen. Amen. Ang Panginoong Jesucristo rin ang pintuan sa langit. Ang susi, yung katuwiran ng patotoo na ang Diyos ay Espiritu. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Kaya tayo witness. Nagpapatotoo tayo na ang Diyos ay Espiritu buhat sa pasimula. Amen po tayo doon. Amen. Amen. Kaya ano nakalagay doon sa Revelation chapter 14 verse 1? Pakibasa po natin. At tumingin ako at narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sayon at ang kasama niya 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanyang mga noo. Purihin ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sino ang nakakita niyan? Ipinakita kay Apostol Juan yan nung siya ay nasa pulo ng Patmos. Nakita niya yan. Ang kordero nakatayo na sa banal na bundok ng Sayon. Ang banal na bundok ng Sayon, ang bayan ng Diyos na buhay na nakatala sa langit. Amen. Bunga sa pagkapanganayan. Amen po ba? Amen. Yan ang larawan ng Diyos na di nakikita. Kaya ang pagbati ko sa inyo, first of all, God with us in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. That is the New Year resolution. Reset spiritually. Sino ho ba ang may kapangyarihan na i-reset tayo sa paniniwala? Di ho ba isa lang ang pangalan ng paniniwalaan natin para ma-reset yung paniniwala nating lahat na virus tayo ni Satanas buhat sa pasimula ng dayain si Eva? Amen. It is the mother of flesh. Di ba isa lang ang pangalan na ibinigay sa sinong ng mga langit na paniniwalaan natin na magbibigay sa atin ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa? Yan yung immunity ng banal na bundok ng Sayon. God's protector. God's protection. The divine protection. Naunawaan po natin yung divine protection, yung dom. Jesus Christ is the dominion of our faith and living in the resurrection.
Nanawaan po natin yung dominion na tumatalubong sa mundok ng sayon sa bawat individual na participants ng Panginoong Kristo at mga followers at believers ng Panginoong Kristo. Binibigyan tayo ng katiyakan at buhay na pag-asa na tayo ay mga refugees lang sa mundo. Tayo ay mga strangers lang sa mundo dahil tayo yung mga na-renew. Tayo yung mga na-transform sa paniniwala na pinaghandaan ng tahanan sa langit. Kaya ano sabi sa atin, ilagan natin ang pag-ibig sa salapi. Amen po ba? Amen. Pasok tayo sa lohika. Nakita niyo yung mga nagnasa sa salapi, ano ang pinapasan ngayon? Kaguluhan, kabagabagan ng mga pamilya, kagulumihanan, matinding kabagabagan, matinding kalituhan. Ano iniwanan sa atin ng Panginoong Kristo? Kapayapaan, kapanatagan, katiyakan ng kaligtasan ng kaluluwa natin. Jesus Christ is the key of our faith. Go to heaven. Jesus Christ is the door of heaven. Ang Panginoong Kristo, pintuan sa kalangitan, napapasukan ng mga binigyan ng paniniwala sa mundong ito. Amen. Hamak lang po yung iglesia. Dukha lang, mga mangmang lang, mahihina lang, mga dukha lang. Nakareliban tayo sa ibinigay sa ating pattern ng Panginoong Kristo. Bagamat tunay na Diyos pinaglingkuran niya lahat ng mga tao Nagpakababa siya sa mundo para paglingkuran ng mga tao at wala tayong maging dahilan, kundi maging followers tayong lahat, maging believers tayong lahat. Dahil dinaya ng Diablo ang mga tao sa ilalim ng silong ng mga langit. Saka yung po tayo ron. Amen. Kaya takasan natin yung lahat ng pag-ibig dito sa mundo, sa mga bagay na material. Amen po tayo. Amen. Hubad tayong isinilang sa mundo, hubad din tayong lilisan. Pero hindi tayo aagis na wala tayong mababaon. Ito yung ibinigay sa ating gift of God, paniniwala, faith. Ang maghahatid sa atin sa regalo ng buhay na walang hanggan. Ito yung napakadakilang spiritual New Year. Kaya first of all, God with us, Happy Easter Sunday. Amen po ba? Amen. Ito yung spiritual transformation Sa pagbabagong lahi, magiging angkan at lahi tayo ng tagapagligtas natin, tunay na Diyos na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Wala naman tayong panggagaling ng ibang henerasyon kundi tagapagligtas natin na nahabag sa atin sa mundong ito Kundi siya lang ang may kapangyarihan. I-reset tayo sa paniniwala. Siya lang ang may kapangyarihan para i-upgrade tayo sa spiritual na konsepto. Jesus Christ is the greatest creator of content of our faith in the resurrection. Liban doon, wala nang ibang pangalan pa. Pinaka-creator nitong nadidinig nyo sa labi ko. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the evidence of glory of God, the invisible God. Jesus Christ is the greatest evidence of our faith in the resurrection. Nahayag sa atin ng larawan ng Diyos na hindi natin nakikita. God is invisible. Naririnig niyo po ako. Amen. Ang Diyos ay Espiritu, buhat sa pasimula ng likhain niya ang langit at lupa. Salita rin ang paniniwalaan natin para maligtas tayong lahat. Amen po ba? Amen. Napakadakilang panahon nitong itinangi Ito yung okasyong inihanda na hindi nalilipas Ito yung selebrasyon na tayong lahat na magkakaroon ng unity at bautismo at mananalig sa pangalan ng Yesu Kristo na isang Diyos na tunay ang paniniwala natin. Lilinisin niya maraming budhi natin para gawing besin yung puso't isip natin upang huwag nang mawala yung patotoo na ang Diyos ay Espiritu sa puso't isip natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Walang denominasyon ng larawan ng Diyos, ng lalangin niya langit at lupa. Ngayon, ang daming nangaral. Ang daming nangaral saan ginamit yung pangangaral sa pakinabangan Sa pakinabang ginamit. Pinusong ang tunay na Diyos buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Napaka-danger nitong huling panahon.
Bakit po? Pinupusong ang Panginoon Diyos. Lahat may kapatawaran yung nagawa nating kasalanan. Kaya nga, ang kordero, ang naglilinis at nagpapatawad ng lahat ng kasalanang nagawa natin eh. Pero yung pusungin natin ng Panginoon Diyos eh, wala nang kapatawaran eh. Lahat ng pagkukulang natin, sino nagpupuno? Di ba ang isang Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesucristo? Siya magpupuno ng kaalaman, ng biyaya, ng pananampalataya, ng pag-asa, ng kagalangan natin, ng katiyakan natin, na tayo'y tagapagmana ng kaligtasan. Tayo yung mga devoted, tayo yung mga dedicated, tayo yung mga naka-engage sa isang Diyos na tunay sa pangalan ni Jesucristo na tagalangit, hindi tagasanlibutan. Naunawaan po natin. Amen. Kaya nakatayo na kordero sa banal ng bundok ng Sayon eh. Naunawaan natin, di ba yan yung angkat ng 12 Israel? Yan yung tinali sa Ehipto eh. Yan yung mga sumampalataya sa kapamalagang nangyari sa disyerto. Hinati yung dagat na pula, ginawa sila ng tuyong daan. Pag mainit, kinukulimliman sila ng ulap para sila liliman. Nung nauhaw sila, hinati yung batong malaki para makainom sila ng tubig. Nung nagutom sila, nagpaulan ng pugo para sila kumain. Lahat ng bagay na ipinakikita sa banal na kasulatan, ang Diyos ang may gawa eh. Amen po ba? Amen. At ito'y napakadakilang kagila-gilalas na kababalaghang gawa ng Panginoon Diyos na i-apply na po natin eh. Ang Diyos ay Espiritu na sasambahin natin sa katotohanan eh. Who is the host of our faith? Jesus Christ is the host of our faith in the resurrection. Who is the content creator of our faith in the resurrection? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. The one true God, the God Almighty in the beginning up to the end. Amen po tayo. Amen. Kaya ang bundok na Sayon, pinag-aharian na ng kordero, 144,000. At yung mga nalalandi ngayon na nakakarinig ng tinig ng tagapagligtas, kaya huwag natin itong lilimutin. Dito nakasalalay ang pag-asa ng kaligtasan ng mga kaluluwa natin. Amen po ba? Amen. Maging yung mga anak natin, yung mga apo natin, palakihin na natin sa daan ng katotohanan, patungo sa kaligtasan ng kaluluwa natin, tungo sa sangkalangitan. Dahil ang pinto ang papasukan natin doon, ang tagapagligtas natin na gumawa ng panukala na pinaniniwalaan natin, ipinamumuhay natin ito, nagbabalik tayo ng maraming katuwiran at kaluwalhatian at kadakilaan sa Diyos na tunay, sa pangalan ni Jesucristo, na saksi tayo ng ating tunay na Diyos buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa. Amen po ba? Amen. Naramdaman ba natin presensya na mananahan ng Panginoong Jesucristo sa puso natin? Hindi nawawala sa labi natin yung paghahayag ng patotoo na ang Diyos ay Espiritu. Walang denominasyon ang larawan ng Panginoon Diyos. In the beginning, God created the heaven and the earth. God is Spirit forever and ever. God is unlimited, invisible God. Amen po tayo doon. Amen. Ano ang nakalagay doon sa 14:1 ng Revelation? Nakita ni Apostol Juan yan eh. Saan nakatayo? Sa banal ng bundok ng Sayon. Pinag-aharian nyo 144,000 na may tatak na patotoo. Di ba may mga tatak sa noo? Kaya yung mga natatakot ngayon na hayag ng hayag, natatatakan na ng Antikristo, walang paniniwala. Papayag ba Panginoon Diyos na tatakan pa tayo ng Diablo? Naalipin na nga ng Diablo buong mundo eh. Nire-restore na nga tayo eh. Amen po tayo doon. Amen. Nire-renew na nga tayo eh. Isinesave na tayong lahat eh. Kaya lahat ng mga listeners, digdin natin mabuti ang sinasabi ng Espiritu Santo sa huling panahon. Ito yung kaaya-ayang pagsiselebrasyon na forever and ever celebration, bunga sa pagkapanganay ang bundok ng Sayon, saksi sa pagkabuhay na maguli. Kaya tayo, saksi ng Panginoon Diyos,
ang stand natin, ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, buhat sa pasimula ng lalangin niya, langit at lupa. Amen po tayo doon. I-search natin. Sundan nyo kami, basahin natin sa aklat ng Henesis para makilala natin kung ano larawan at wangis ng Panginoon Diyos ng lalangin niya, langit at lupa. Sa pamamagitan din ng salita, isinisave na tayo ngayon. Amen. Kaya tayo iniimbitahan lahat. Meron tayong pupuntahan doon sa imbitasyon. Malalang bundok lang ng sayon ang pupuntahan natin. Nanditingin natin yung tinig niya. Liban doon, wala nang ibang organisasyon. Ngayon, i-search nyo ngayon yung mga organisadong relihiyon. Kung yan ba, may record sa langit. Ang bundok ng sayon, may record sa langit ang pagsamba dito sa balat ng lupa. The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ang Diyos Ama, buhat sa pasimula. Nanawaan po natin na nakatala sa langit ang pagsamba ng bundok na sayon. Ang tunay na Diyos na sinasamba ng bundok na sayon. Ang Diyos ay Espiritu, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Isa lang ang Diyos na nasambahin natin Kaya ito mga, kayo na sumagot. Yung mga organisadong relihiyon ngayon, sino nagtayo niyan? Kayo na sumagot. Isa lang ay pinaganda ng tahanan sa langit organisado. Sino nagsumikap ng bundok ng sayon? Di ba ang Panginoon Diyos ang nagsikap niyan? Saan lumuluklok ang kordero na naglilinis ng kasalanan at nagpapatawad ng kasalanan nating lahat? Kaya marami pang magiging ibang relihiyon Bakit po? Maraming organisadong relihiyon ngayon, ginamit siya kapakinabangan. Pinusong ang Panginoon Diyos. Maliwanag po sa atin. Amen. Saya tayo ng saya, hindi natin naunawaan yung pagsasaya natin sa mundo. Ito yung huling panahon ay ginayak na iniimbitahan tayong lahat na ang okasyon ng bundok ng sayon everlasting na. Magwawakas na ang lahat ng mga okasyon at magagandang iniisip ng tao ngayon na nadaya ng Diablo. Who is the greatest content creator of our content? Sino ho ang lumalang ng lahat ng kasaysayang nasulat sa banal na kasulatan? Sino ang gumawa nito? Sino nagpakilala nito? Who is the author of the Holy Bible? Nagaganap po itong huling panahon na itinangin sa atin bawat isa Kaya nagagalap yung puso't isip ko na wala akong ikinahiya na itinatanyag ko larawan ng Diyos na Espiritu Nasasambahin natin lahat Ang hatid ko, kaligtasan. Lahat ng nadaya, may pag-asa pang maligtas. Takasan natin yung mga nandadaya sa atin, yung mga nanliling lang sa atin. Isa lang ang likeness ng Panginoon Diyos. Espiritu ang Panginoon Diyos. Buhat sa pasimula, basahin natin sa Genesis. God created the heaven and the earth. God is Spirit forever and ever. Pumapailang lang sa kalawakan ng sangkalangitan hanggang sa wakas ng lupa. Do you believe that? Amen. Saan nag-ahari? Sa banal na bundok ng sayon, nakadignify. Isa lang ang pangalan Banal na bundok ng sayon. Ang bayan ng Diyos na buhay na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Sinikap niya yan Naunawaan niyo po? Amen. Sino nagsikap at nagtayo nitong bundok ng sayon? Sa paniniwala itinayo ito Hindi naman konkretong building ito na makikita natin, hahanapin natin Application ito. Paniniwalaan natin ang tagapagligtas natin dahil walang ibang pangalan sa silong ng mga langit na magliligtas sa atin bawat isa Gano'n man tayo karami na manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Siya lang ang may kapangyarihan matransform tayo Siya lang ang may kapangyarihan na makonvert tayong lahat. Banglawa natin, wala nang iba pang organisasyon kundi ang Panginoong Hesukristo ang nag-organize ng bundok ng sayon
Siya lumalaw ng bundok ng Zion eh. Kaya yung mga nag-aalis ng relihiyon, pananagutan natin ito sa Panginoong Kristo sa muli niyang pagparito. Dahil ang bundok ng Zion, ang kaluwalhatian ng Panginoong Kristo. Yan ang larawan niya. Naunawaan natin, ang Panginoong Kristo ang panganay na nilalang ng Panginoon Diyos. Ang Panginoong Kristo ang sinag at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos na hindi natin nakikita. Kung ano larawan ng tagapagligtas ng panganay na nilalang, gayon din ang larawan ng lahat ng mga iniimbitahan na magsisipag-sisi na at lahat ay sasamba sa Espiritu at katotohanan, magiging followers na tayo at believers na tayo, magiging gamit na tayo. Lumitaw na ang mga mananalansang at lumitaw na rin ang mga lapastangan at mga palalo at mga traders ngayon. Amen po tayo doon. Amen. Makita niyo, sa pamumuno ng estado ng gobyerno ng Pilipinas, wala nang takot yung mga ibang content creator. Nilalapastangan ng presidente natin. Sino talaga sa presidente natin? Gusto ba ni Bongbong na maging presidente siya? Gusto ba ni Presidente Bongbong na maging presidente siya ng Pilipinas? O sa kalooban ng Panginoong Kristo nangyayari ngayon yan? Sino nagtalaga dyan? Maraming oposisyon. Maraming lalaban sa presidente. Ano sabi ng Panginoon Diyos? Hindi sila mananaig. Bakit? Bakit po? Dahil dito magaganap yung hula sa bansang Pilipinas. Amen po tayo doon. Amen. Kaya maging yung misahero na isinugo ng Panginoon ng mga hukbo. Maraming magsisalaban sa Zion. Ngunit hindi sila mananaig. Ano sabi kay Propeta Isaias? Kay Propeta Jeremias? Sasayo ko. Hindi sila mananaig sa'yo. Maraming magsisilaban sa'yo to kontra sa hula. Pero hindi sila mananaig sa'yo. Sasayo ko. Amen po tayo doon. Amen. Kaya ako'y nagagalak Pakilala niyo yung organisadong relihiyon yung kinaaniban ngayon. Dahil itong banal na bundok ng Zion, napaka-dakila ng okasyon nito Hindi lilipas ito hanggang sa bahayag na yung mga hula ng mga banal na propeta mangyayari sa huling panahon Naunawaan po natin yung selebrasyon ng bundok ng Zion. Sino nag-create ng selebrasyon nito? Yung content creator natin. Who is the greatest content creator? Jesus Christ. Who is the evidence of our faith? Jesus Christ is the evidence of likeness of God. Amen po tayo doon. Amen. Kaya kung hindi nagpasa ng pagdurusa ang tagapagligtas natin sa krus of Calvary, through crucified on the cross, para lang mamatay yung kasalanan natin at mabuhay tayo sa Espiritu at katotohanan sa pagsamba na ang sinasamba nating tunay na Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. At wala nang ituturo yung mga Antikristo. Tignan yung mga Antikristo, hindi nila nakilala larawan ng Panginoon Diyos sa ikatlong araw, nahayag. Kaya lahat ng nangangaral na hindi inihayag ang larawan ng Diyos, mga Antikristo na. Nasa aklat ng Juan yan chapter 4, verse 1. Suriin natin yung mga nangangaral kung sila sa Diyos o hindi sa Diyos. Ang tunay na sa Diyos, inihayag na nahayag ang Panginoon Diyos sa laman, nahayag sa pangalan ng Jesucristo ang larawan ng Diyos. Amen po ba? Amen. At hindi tayo ang unang umibig sa Panginoong Jesucristo, kundi ang Panginoong Jesucristo ang umibig sa tao. Dahil ayaw na tayo mapahamak sa huling panahon. Naunawaan po natin. Amen. Naunawaan ba natin ang bakab ng tao ngayon? Puro makasarili, puro pakinabang ang hinahanap, puro karangalan, puro posisyon, lohika. Tingnan natin yung mga nagnakaw ng kabanang bayan sa gobyerno natin. Ano ang kahalili? Magdurusa. O tapos, ano pa ang kahalili? Nakapresyo kanilang mga bank account. Paano pa magagalaw ngayon yan? O ano iniwanan sa pamilya? Sa pagnanasa sa kayamanan ng mundo? Pagdurusa.
Di ba? Ang linaw mo Amen. Ano, hatid dito? Ng pag-ibig ng Panginoon Diyos sa atin bawat isa. Sino pumipili sa atin? Isa lang ang pangalan Ang Panginoong Jesucristo ang tumatawag sa atin. Ang Panginoong Jesucristo ang pumipili sa atin. Siya kumukup sa atin. Siya nahamag sa dapat niyang kahamagan. Siya naawa sa dapat niyang kaawaan. Naunawaan po natin. Amen. Di maliwanag sa sikat ng araw, sa kalooban ng Panginoong Jesucristo, darating sa atin yung pagkaunawa. Who is the greatest evidence of our faith? Jesus Christ is the greatest evidence of our faith. The image of God. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, ako ang kahapon, ako ang ngayon, ako ang una, ako ang huli, ako ang alpha, ako ang omega. Meron bang pagkakaiba buwan sa pasimula? Hello! Nagigets po natin. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, ako ang pasimula, ako wakas. O di, ang Diyos ay Espiritu. Kaya saan nag-ahali ang Panginoong Diyos ngayon? Sa banal na bundok na sayo, sa puso't isip ng nakakarinig na sasampalataya. Di maliwanag na ito yung conversation, ito yung renewal. Maliwanag na tao. Na ang bayan ng Diyos na bundok na sayo na tinutukoy yung mga mananampalataya. Dalawin nyo ang babaan dalisay na relihiyon. Kaya yung pastor na religyoso, na hindi nag-iingat ng pagsasalita, na hindi batay sa hula, ang taong ang relihiyosong ito'y walang kabuluhan. Naunawaan po natin. Amen. Ano bang dami ng kasalanan, kasamaang nagawa natin, isa na nga magbibigay ng kapatawaran at nilinis naman ang budhi natin Amen. Ba't ba nilinis yung budhi natin? Gagawin niyang tahanan yung puso't isip natin. Hindi mawawala yung katwiran ng tanda ng patotoo na ang Diyos si Espiritu sa puso't isip natin bawat isa. Sa mga anak natin, sa mga apo natin, sa angkan at lahi natin. Tignan niyo mga nangangaral. Ano sabi ng Panginoong Diyos kay Propeta Malakias? Sino ba yung mga saserdote na hindi nila inilagay sa kanilang puso at labi ang kautusan ng mga banal na propeta para bigyan ng karangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula? Ano sabi ng Panginoon Diyos? Yung mga nangangaral na hindi siya binibigyan ng karangalan, ng kadakilaan, sa kanyang pangalan, magpaparating siya ng salot So ano mangyayari doon sa mga nangangaral? Eh di aalisin ng Panginoon Diyos yan sa mundo. O ngayon, yung isinugo, yung mensahero, yung dukha, yung mahina, yung mangmang. Nandiyan, nakalagay dyan. Isinugo ng Panginoon ng mga hukbo sa kapayapaan at katuwiran. Hinahanap ng mensahero yung kautusan ng mga banal na propeta upang parangalan ng Diyos buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Nasaksi tayo na ang Diyos ay Espiritu, nang lalangin niya ang langit at lupa. Amen po tayo doon. Amen. Di ba nakatali tayo? O di godly. O tignan niyo mga unrighteous, binabaliwala ang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ang hinahanap, puro pakinabang, puro pang sarili. Pag may dumadating na pagsubok, kapurapan pa mabaw sa mundo. That is true. Yan ang reality. Kaya yung mga anak ko, sabi ko, dinggin ang tinig, ipamuhay nato. Ano man yung nangyayari sa buhay ko, ito yung duty ko bilang watchman. Kung ano yung pagkakatawag sa akin, kung ano yung pagkakabigay sa akin ng regalo, sa ating lahat ito, hindi pang sarili yung ibinigay sa akin regalo Ito yung pag-ibig sa kapwa ko Ito yung first commandment. Ito yung the greatest first commandment. Jesus Christ is the greatest first commandment. Jesus Christ is the image of God. Jesus Christ is the evidence of image of God. God is Spirit. Forever and ever in the beginning, God created the heaven and the earth. Woo! We thank you, God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kaya kanina bago ako mag-umpisa na introduction, first of all, to God be the glory. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection,
Kaya nadinig niyo yung pagbati ko, Happy Easter Sunday. Ito yung the greatest occasion na unlimited occasion. Hindi katulad nung nakalipas na mga nagdaang okasyon. Isang araw lang tapos yung okasyon. Ito yung forever and ever occasion na itinangi sa lahat ng may pandinig na iniimbitahan. Kaya mahigpit ang imbitasyon doon sa mga may pandinig. Unawain na ng may pandinig ang Espiritu na nagbibigay buhay. Amen po ba? Amen. Ito, tanggap na tanggap ko. Katawa-tawa lang yung pagsasanay na ginagawa sa amin eh. Pero ang Diyos ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay Diyos na buhay, mapasawalang hanggan. Tingnan nyo, hindi ko kayo nakikilala. Nasa maraming mga bansa tayo ng 7 kontinente, nadidinig-tinig ng tagapagligtas natin. Sa isang hamak at dukha at mangmang na tao katulad ninyo lang. Nasaan yung mga nagsipag-sumikap sa buhay? Nasaan yung marunong na tao? Nasaan ang mga sikat na bansa? Eh dito lang tayo sa mga nabundok na sayon mga ngandong. Na ang kaligtasan may patotoo pinaniniwalaan. Sino ang nagpakilala na ebidensya ng patotoo? Di ho ba ang Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa ang nagpakilala ng kanyang sinag ng kaluwalhatian sa pangalan ng Jesucristo? Ang Panginoong Jesucristo ang sinag at kadakilaan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Buhat sa pasimulan ng lalangit niya, langit at lupa. Nakagagalak po itong panahon na itinangin sa atin. Nararamdaman niyo yung presensya, nararamdaman natin yung Holy Spirit na sumasa atin sa pamamagitan ng pananampalataya, na ang pananampalataya at pagsamba ng Iglesia ng Bundok na Sayon ay buhay na buhay ang pagsamba, nakatalala sa langit. Amen. Bunga sa pagkapanganay, sa pagkabuhay na maguli, ang naan niyo sa Espiritu, kaya tayo nagpapatotoo. Tanungin niyo yung relihiyon niyo kung yan ba, nakarecord pa sa langit yan. Ito, ang liwanag na natidinig nyo. Boldness na boldness ito through social media. Kaya lahat ng mga magiging partisipan, tayo ang mga tunay na sambahayan ng Panginoon Jesucristo. Jesus Christ is the head of our faith. Amen po ba? Amen. Amen. Nakilala nyo, ang karunungan ng banal na bundok ng Sayon kung sino ang ulo ng iglesia na ipinakikilala sa 7 kontinente, sa buong mundo. More than 7 billions population na ang tao na nakahilig na sa masama ang buong mundo. Dinaya na ng diablo ang mga tao sa mga material na bagay. Tignan nyo kilos ng mga tao, maibigin sa material na bagay, maibigin sa karangalan, maibigin sa posisyon. Ako, nakakahabag na po. Kaya ito yung aking pagiging man of God. Ito yung duty ko. Wala akong ikinahiya at wala akong nararamdamang alinlangan. Wala akong nararamdamang takot. Wala akong ikinahiya na ang Diyos yung Espiritu. Nagpapatotoo po ako. Naunawaan po natin. Ano yung nakalagay doon sa Revelation chapter 14 verse 1? Saan nakatayo? Isa lang ang kinalalagyan na kinatatayuan ng tagapagligtas sa banal ng bundok ng Sayon. Meron pa bang iba? May iba pa bang pangalan? O di ibig sabihin, yung mga nagsipagtayo na nagsipagana sa paramihan ng miyembro, mga fake yan. Amen. Mga fake, o yung original, nakatala sa langit, may pangalan, banal ng bundok ng Sayon. That is the glory of God. Amen. Ang bundok ng Sayon ang larawan ng Diyos na di nakikita. Sino lumikha sa atin? Sino nagsilang sa atin? Hindi ba isa lang ang nagsilang sa atin sa Espiritu, yung tagapagligtas natin? Dahil kung hindi tayo sinilang sa Espiritu at Espiritu, hindi nyo matidinig sa labi ko ang pagsamba ng bundok na Sayon, Espiritu at katotohanan. Maliwanag sa sikat ng araw kung saan ako isinilang. Isa lang ang pangalan na nagsilang sa akin. At ilan man ang dumating na tawagin ng tagapagligtas at kahabagan ng tagapagligtas, cover tayo sa pagiging born of God lahat. Dahil kung hindi tayo sisilang sa paniniwala, hindi pagkaharian ng katuwiran ng Panginoon Diyos yung puso't isip natin. Hindi maahayag ang larawan ng Diyos sa labi natin. Maliwanag sa sikat ng araw, yung isinilang sa Espiritu at Espiritu, hayag ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Tagalangit, hindi tagamundo.
Amen po tayo doon. Amen. Amen. Naunawaan natin yung spiritual resolution na binabago yung lakad natin. Isa lang ang pangalan ng babago nung lakad natin lahat eh. Isa lang ang babago nung lilinis ng maruming budhi natin lahat eh. Dahil mananahan na sa puso't isip natin ang tagapagligtas natin eh, ang Panginoon ng mga Panginoon eh. Lahat ng tuhod ay iluluhod sa pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Saan iluluhod? Isa lang ang pangalan na ibinaghanda ng tahanan sa langit na banal ng bundok ng Sayon. Amen. Ano sabi ito kay Propeta Bigas? Magsiparoon kayo sa bundok ng Sayon at makipagsanggunian kayo. Dahil maghahari ang kordero sa bundok ng Sayon na hindi na magwawakas ang paghahari. Meron pa bang ibang pangalan ng reliyon? Non-prophet organization, non-sectarian organization, who is the organizer of Mount Zion? Ano isa? Unpartisan. Non-partisan organization. Sino nag-organize ito? Kaya bang i-organize ni Trump ito? Ni President Trump? E may limitasyon lang ang kapangyarihan ng Presidente ng United States? Kahit gaano siya kakapangyarihan sa mundo? Nasa ilalim lang ng salita ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng mga bansa sa buong mundo. Sino lumalang yan? Di ba isa lang ang lumalang yan buhat sa pasimula sa pamamagitan ng Jesucristo na sasampahin natin sa Espiritu at katotohanan? Amen po ba? Amen. Ano nakalagay doon sa Revelation chapter 14 verse 1? Ito po yung nakalagay, oh. Tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sayon. Saan nakatayo? Sa bundok ng Sayon. Walang ibang pangalan na binanggit dito. Amen. O di singular. Isa lang ang nakatayo. Isa lang ang Diyos na nakatayo sa bundok ng Sayon. Ang kordero na nagpapatawad. Ang kordero na naglilinis ng maruming budhi natin sa pagkabuhay na maguli dahil mananahan na ang kordero sa puso't isip natin na ang Diyos sa Espiritu. Amen. Di ba may mga tatak? May mga tatak yung pinaghahalian na 144. At ang kasama niya 100 at 44,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kanyang noo. O katulad nito, lahat ng papasok, lahat ng magiging participants ng Panginoong Jesucristo, kung paano ba tatak sila sa pangalan ng ating ama, gayon din tayo. Amen. What is the name of God in the beginning? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. That is the name of God in the beginning. Di ba yan ang pangalan ng Panginoon Diyos? Dahil wala ang Panginoon Jesucristo sa pasimula, walang langit at lupa. Amen. Wala tayong paniniwalaan na maghahatid sa atin sa walang hanggang tagumpay ng paglalakbay natin sa mundo. At sa pakikibakan natin, hindi natin kayang gibain yung mga organisadong relihiyon na naglaguan dito sa mundo, na dinaya ang mga puso walang malay ng tao. Eto, who is the Prince of our faith? Jesus Christ is the Prince of our faith in the resurrection. Kaya bago ako mag-umpisa, sabi ko nga sa inyo, bago ang lahat, God with us, Happy Easter Sunday, kapayapaan ay sumaating lahat sa pagkabuhay na maguli. Kaya ho, sa pagkabuhay na maguli, para mahayag sa atin ang larawan na sasambahin natin na ang Diyos ay Espiritu. Sino ba nagbigay ng tanda sa atin? Di ba ang Panginoon Diyos ang nagbigay ng tanda sa atin pagdating kay Propeta Isaias, sapagkat ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tanda, isang babae magsisilang ng isang sanggol na lalaki, na sumasa atin ang Panginoon Diyos, na tatawaging Emmanuel. Di ba ang Panginoong Jesucristo rin naparito ang Panginoon Diyos para iligtas yung kanyang bayan. Di ba? Tao yung bayan, hindi naman building O di ba liwanag, intindido kumun. Naunawaan po natin yung bundok ng Sayon. Maghahari ang kordero na hindi magwawakas hanggang sa maganap lahat ang hula. Kaya yung imbitasyon sa atin, kaya tayo iniimbitahan at naunawaan natin doon sa mga nakakarinig kung saan tayo iniimbitahan sa bundok ng Sayon. Diyan lang mangyayari na maligtas tayong lahat.
Liban doon, wala nang ibang pangalan pa. Dahil iisa lang ang bunga sa pagkapanganay na sumasamba sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli ang pagkahalatang pagpupulong ng mga iglesia. Nakatala sa langit, official, naka-engage sa tagapagligtas natin. Amen po tayo doon. Amen. Tignan, nakita na ni Apostol Juan yun. May pagbabago pa ba doon sa nakita niya? Ito na yung huling panahon na itinangin sa atin bawat isa. O di nakagagalak. Nakagagalak. Nararamdaman natin na inaaliw tayo ng espiritu ng mga aliw. Ipinapaalala sa ating lahat ang lahat ng mga bagay na ginawa niya. Who is the greatest spirit of comforter? Look unto Jesus, the author of finisher of our spirit of comforter. Amen po ba? Amen. Ito yung everlasting remembrance. Napakadakilang remembrance ng gift of God na binigay sa atin, no? Nasa isang hamak at mangmang na tao lang, no? That is the qualification of God Almighty. Wala doon sa mga tapos sa mundo. Wala sa marilingan ng buhay. Wala sa matataas na tao. Nasa isang hamak at dukhang tao lang. Naunawaan po natin yung hinirang na inaakay tayo para ma-save tayo. At hindi nyo kami mai-issuehan dahil hindi kami nanghihingi sa inyo ng tulong dahil makapangyarihan ng sinasamba ang tunay na Diyos sa Espiritu at katotohanan. Nalumikan ang langit at lupa, ang iglesia ng bundok ng Sayon. Pinagbabawal sa tunay na naglilingkod dito. Kundi ihayag natin ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Upang wala kayo maging dahilan at wala tayo maging issue lahat dito. Ito, nasa gitna ako ng mga malalaking organisasyon At wala tayo mababasa sa banal na kasulatan na paramihan ng miyembro. 2 o 3 nagkatipon ang sabi ng Panginoong Jesucristo, nasa inyo akong kalagitnaan. Sa inyo ko. Maraming makikipaglaban sa inyo, ngunit hindi sila mananaig sa inyo, sa inyo ko. Amen po tayo ron. Amen. Ito, payapa ako. Sa pagtayo ko, nasa gitna ako ng mga higanteng relihiyon ngayon. Naninindigan ako na wala ako ikinahiya na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya ito yung napakadakilang okasyon na ibinigay sa atin. Aalalahanin natin yung tunay na Diyos natin na si Jesucristo. Magpapasakop tayo sa pag-iisip ng tunay na Diyos natin na si Kristo Jesus upang makamta natin yung regalo na tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Nakagagalak, wala kang maihahambing sa mundong ito yung regalo doon sa mag-a-apply nito Wala kang maihahambing na anumang karangalan sa mundo sa ibinigay na regalo sa atin bawat isa ng ating tagapagligtas na si Jesucristo na pararangalan natin ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng lalangin niya, langit at lupa na ang Panginoon Diyos ay Espiritu at katotohanan Kaya binigyan tayo ng patotoo Naunawaan natin yung spiritual na resolution ng bundok ng Sayon. Naunawaan natin na ina-upgraded tayo sa spiritual na karunungan. Naunawaan natin kung paano tayo i-renew. Naunawaan natin kung paano tayo magpasako. Naunawaan po natin kung paano tayo tumalima ngayon. The God Almighty is the greatest content creator of our Holy Bible. Nasaan ang mga creator? Puro sa pakinabang. Nabigyan ba ng mga creator ngayon ng kaluwalhatian ng pangalan ng Diyos buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa? Ito lang po ako sa harapan ng social media. Isang hamak at mangmang na tao, dukhang tao. Pero nagagalak ang puso't isip ko dahil ito yung palatuntunan ng kadakilaan at kaluwalhatian na pararangalan natin ang tunay ng Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Na bawal dagdagan, bawal bawasan. Na sino mang magdagdag ng aral sa aklat ng hula na ito, daragdagan ng sanot sa buhay. Sino mang magbawas sa aklat ng hula ng buhay na ito, puputulin na sa punong kahoy ng buhay. Hindi na makakaunawa pa. Isineseparate na yung mga tunay na mananatiling tapat sa Panginoong Jesucristo
upang ihanda sa buhay na walang hanggan at magbalik tayo ng maraming katuwiran, kadakilaan at karangalan sa Panginoon Diyos buhat sa pasimula sa pangalan ng Yesu Cristo na ating tagapagligtas at isinisipilate na rin yung mga hindi sasamba sa Espiritu at katotohanan na dito pa lang sa mundo makakaranas na ng pagdurusa yung mga hindi maglilingkod sa buhay ng Diyos ng ating mga ninuno ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tayo yung ibinigay na pangako kay Father Abraham na gaya ng bituin sa langit. O di ba ang bituin, pag tumingala ka sa langit, madilim, nagniningning, o di pag niningning din tayo. Amen. Amen po kayo ron. Amen. That is my faith. Naunawaan po natin na isa lang pangalan ng Diyos na maghahari sa banal na bundok na Sayon, na bayang banal na sinikap niya, na ang paghahari ng tagapagligtas hindi na magwawakas. Hindi na mawawala sa puso't isip at alaala at paniniwala natin, maging sa mga anak at apo natin at lahi natin. Amen po tayo doon. Amen. Kaya i-search nyo yung organisasyon nyo, yung relihiyon nyo, kung yan ba, nakarecord sa langit. Ito ang bundok na Sayon, naka-engage sa Panginoon Diyos ito eh. Ito larawan ng Diyos na di nakikita. Ito ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos, ang bundok na Sayon na hindi pa kilala ng mga maraming nakakadinig ngayon. Ang bundok na Sayon, tayo ang mga believers ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo. Amen po ba? Amen. Hindi building ang bundok na Sayon, hindi literal na bundok ito. Manggagaling yung mga iglesia sa apat na sulok ng panig ng mundo. Manggagaling sa silangan, sa kanluran, timog at hilaga. So ito yung mga damit ng kabanalan natin eh. Ipamuhay natin ang Panginoong Hesus Kristo para tayo ay maging holy. Amen po ba? Amen. Namumunga sa kabanalan, namumunga sa kaalaman, sa pag-asa, sa pagkaunawa, sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Namumunga sa pag-ibig, na-share natin yung pag-ibig natin sa kapwa-tao natin. God first before others. God above all before others. Naunawaan po natin, ang Diyos muna, bago ang lahat sa buhay natin. Amen po tayo doon. Amen. Kaya ito po isang hamak, mga tao na napapanood yung nadidinig nyo sa YouTube, sa social media. Who is the evidence of a content creator? Who is the evidence of creator of the Holy Bible? Jesus Christ. Basta natin si Jesus. That is the evidence of our faith in the resurrection. Amen po tayo. Amen. Kasi ang daming namusong sa Panginoon Diyos eh. Ang daming nang namumusong ngayon. Eh, yun nga ang presidente natin eh. Hindi na nire-respeto kung ano-ano masasakit na salita na sinasabi sa presidente natin. Kaya kung tayo magkakaroon na ng unawa at relasyon, hindi ako loyalista, pero that is my responsibility of our people of the Philippines. That is my duty of our servant of God. Ipanalangin natin yung namamahala ng gobyerno ng bansang Pilipinas, yung buong sambahayan niya, yung mga senador, yung mga kongresista, yung mga gobernador, yung mga city mayors, mga barangay captains. Panalangin natin sa isang Diyos na tunay, sa Espiritu at katotohanan, sa pagkabuhay na maguli, sa pangalan ng Yesu Cristo. Talagang napakagulo na, masama na talaga ang lakad ng mga tao sa mundo sa silong ng mga langit. Amen po tayo ron. Amen. Wala nang minasa kundi kayamanan, posisyon, mga sakim na sakim at galing na ganin. Who is the liar of nation? Sino sinungaling sa mundo ng sanlibutan? Satan is the greatest liar. Amen. Siya mandaraya, siya manlilinglang. Kaya kailangan ng leader ng bansang Pilipinas ang panalangin sa isang Diyos na tunay na tayo naman ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa pulo ng mga dagat, sa sikatan ng araw, sa silangan. Tayo yung katuparan na luluwalhati sa Diyos ng Israel, ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob, sa pulo ng mga dagat. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung kalagayan at katayuan ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Araw at gabi, panalangin natin yung presidente natin. Yan yung duty natin. Yan yung responsibilidad natin bilang Pilipino.
nagagawa natin mahalin yung kapwa Pilipino natin pag idinadalangin natin yung presidente natin. Amen po ba? Amen. Nakagagalak itong binigay sa atin content creator eh. Kaya where is your creator? Nasaan yung mga creator sa YouTube? Bilang creator ng sarili, pakinabang, eto, damahin natin, unumahin natin. Ang ipinakikilala kong creator ng Holy Bible, ang tagapagligtas natin. Pinapupulihan natin siya sa kanyang mga gawa, sa kanyang pagdurusa, sa kanyang pinagtiisan upang ihanda tayo na banal, upang huwag tayong mahatulan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Who is the content creator? Jesus Christ is the greatest content creator of our faith in the resurrection. Isa lang ang paniniwalaan natin para maligtas tayong lahat. Kaya the greatest holidays nito. The greatest declaration of occasion. Ano? Sino naghanda lahat nito? Isa lang ang pangalan ng sasambahin natin sa espiritu at katotohanan na naghain ito upang maging mamanguhain tayong lahat eh. Nabunga tayo sa pagkapanganay eh. Sang-ayon po tayo ron. Amen. Kaya marami pang mawawasak na mga relihiyon na ginawang kapakinabangan yung kanilang paghahayag na pinusong nila ang larawan ng Diyos na di nakikita. God is invisible pero nahayag ang larawan niya sa pangalan ng Jesucristo in the third day. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the key of our faith. Go to heaven. Jesus Christ is the door of heaven of our faith in the resurrection. Naunawaan po natin kung pwede bang pagmalakan ng Diablo ang hari ng mga hari. Matagal na siyang ipinailalim sa Ebanghelyo nung nagpasa ng krus. Kaya si Satanas, talo na. Ano ginagawa ni Satanas ngayon? Nandadaya, nambibiktima. Naparito si Satanas para pumatay ng unawa ng mga taong nililing lang at dinadaya niya. Naparito ang kordero para hiyahin na yung kanyang pag-ibig sa mga tao upang pagtutubusin yung mga tao na ilalitin ng Diablo upang ihanda tayo sa buhay na walang hanggan at hindi na tayo magdudusa pa. Naunawaan natin yung relihiyon, yung non-profit organization. Sino nag-organize? Walang pinaanibang anumang sekta, non-sectarian organization ito. Who is the foundation of non-sectarian organization? Jesus Christ is the greatest organizer of our faith in the resurrection. Naunawaan po natin yung dalisay na relihiyon na sinag at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos ito. Kaya doon sa mga nangangaral na inaalis ang relihiyon, inalisan nyo na kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Aba, ay nakakatakot po. Nakakatakot. Dahil ang relihiyon ay sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapamagitan na paniniwalaan ang Diyos sa Espiritu. Naunawaan po natin. Kaya pinadadalaw sa atin ito eh. Kaya yung relihiyon ay tinayo sa ibabaw ng bato, wala nang kapangyarihan ng Hades ng pagdurusa sa impyerno eh. Silyado na. Naka-engage na sa langit eh. Naunawaan natin yung pagiging engagement na sayon sa isang Diyos na tunay, na ang lahat ng tuhod ay iluluhod sa isang pangalan ng Jesucristo at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Jesus Christ is the Lord of Sabbath. Ito yung kaaya-ayang nakalulubod na hain at samyo. Nakatanggap-tanggap sa kalangitan. Na naririnig ng Panginoong Jesucristo sa langit, sa kalawakan, namamasdan ng mga anghel sa kalangitan, ang gawain ng ministeryo ng banal ng bundok ng Sayon. Sa lupa tayo, siya ang nasa langit. Lagi natin iisipin na hindi ang pag-iisip ng Panginoon Diyos ay walang hanggan. Ang pag-iisip ng tao may hangganan lang. Amen po tayo doon. Amen. Kaya ito'y
Napaka-perfect celebration. Napaka-perfect occasion. Nasa na maraming mga bansa, na mga society bansa, na parangalan ba ang Panginoon Diyos na buhay ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob? Saan ang gagaling yung nagpaparangal sa Diyos na buhay ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob? Di ba naganap ang propesya sa pulo ng mga dagat sa sikatan ng araw sa bansang Pilipinas? Manood tayo sa YouTube para makita natin kung paano isinasalarawan ng karangalan ng Pilipinas na mangyayari. Kaya ang pagkakaisa ng Iglesia ng Bundok ng Zion sa pag-iisip ng tagapagligtas ay ang hari ng mga hari Hindi naman sa pag-iisip ng sanlibutan ito Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng magiging participants ng Panginoong Kristo, nakatala na sa langit, naka-engage na sa langit. Tanongin niyo, pastor, niyo sa relihiyon niyo kung naka-engage na ba yan sa langit. Kaya dali lang umunawa kung saan naka-engage yung relihiyon nyo. Hindi naman parang bilang miyembro Hindi naman pagandahan ng building. Ano sabi ng Panginoon? Saan siya mananahan? Sa loob ng puso nyo. Maraming lilitaw ng mga mandalaya sa huling panahon, gagamitin ang pangalan niya. Dadayain ang mga puso walang malay ng tao. Gagamitin kapakinabangan yung mga dadayain. At yung mga nandadaya sa huli, sila din ang madadaya. Eto na. Nagaganap na sa banal na bundok ng Zion. Naanawaan po natin yung dedicated of our Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the Lord of Sabbath. Jesus Christ is the King of Sabbath. Ito yung nakalulugod na selebrasyon. Ito yung kaaya-ayang selebrasyon na huling panahon. The greatest occasion. Forever and ever occasion. Naunawaan po ba natin yung bawat okasyon sa bawat taon? Lumilipas lang. Pero itong inorganize na non-profit organization, non-sectarian organization, forever and ever occasion. Sino ang nagsikap nito? Ang Panginoon Diyos ang nagsikap nito para hindi magwawakas ang okasyon. Dahil ang nag-uukasyon sa lupa, magiging pinakatanda sa pandinig ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Tayo ang mga may passport na tagalangit. Sino nag-approve ng passport? Ang tagapagligtas natin, ang nagbigay sa atin ng authority certification na tagalangit tayo. Hindi kaya ibigay ito ng mga may hangganang kapangyarihan lang dito sa mundo. Kundi galing ito sa lumikha ng langit at lupa, yung certification at authority na awarded tayo sa heaven, naka-engage tayo sa tagapagligtas natin sa heaven. Ano sabi sa pagbalik niya? Babalikan tayong lahat Kung saan ako naroon, doroon kayong lahat. Ako ang daan at katotohanan tungo sa sangkalangitan. Ipaghahanda ko kayo ng tahanan sa langit at muli ko kayong babalikan na sariling akin. Pati babalik, may babalikan pala. Ano ang pangalan ng babalikan? Nung pinaghanda sa langit. Isa lang ang sinabi kay Propeta Isaias kay Propeta Joel. Sa gayon, inyong malalaman na ang Panginoon Diyos ay tumataan sa aking banal na bundok ng Zion. Isa lang yung pinaghaharian ng Kordero, bundok ng Zion, walang ibang pangalan. Kaya nito na yung mga nagkakaila sa larawan ng Panginoon Diyos Dito na ngayon. At dalat na pa sila ng matinding kakilakinabot na takot. Panlulubaybay. Makukulat yung mga deceiver pastors, ba't sila nang lalata, ba't sila nang lalambot, parang hindi na sila makatayo. Ano sabi kay Propeta Isaias? At ang Panginoon ay lilikha sa langit ang buong tahanan ng banal na bundok ng Zion. Amen po tayo doon. Hindi literal ang bundok ito Mga tao ng Panginoon Jesucristo, followers ito lahat Naunawaan natin yung conversation sa atin. Naunawaan po natin yung spiritual reset. Yung spiritual resolution. Kaya ito yung aking napakadakilang
Sa pag-iisip ng tagapagligtas na bago yung lakad ko sa mundo eh. Alipin din ako ng kasamaan ng sanlibutan eh. Napakarami kong pagkukulang. Pero to God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Pinupunan niya lahat ng kaalaman at pagkaunawa yung puso't isip ko. Kaya yung naririnig niyo sa labi ko, bunga ng daig at panalangin ko araw at gabi ito. Kaya lahat ng mga nakakarinig sa paghahayag ko, nasa inyong lahat ang kalayaan at karapatan nito eh. Pero isipin natin mabuti. Kung ako man eh, kikritikuhin nyo. Hindi pa ako nagsasalita. Nagawa ko ng ibigin kayo. Sang-ayon tayo ron. Amen. Siya lang maghahanda sa ating lahat. Ni isang Diyos na tunay na nagahari sa banal na bundok na Zion. Di ba yan ang kawan? Isa lang ang pangalan ng kawan At tayo yung followers na kawan. Iisa lang ang niluluklukan ng pundero na naglilinis at nagpapatawad ng kasalanan natin lahat. Sangayon po tayo ron. Amen. Kaya yung nadinig nyo na ito, huwag natin lilimutin ito. Dahil meron hong nangyari na naganap sa Ehipto, lahat ng inalis sa Ehipto na lumimot sa Panginoon Diyos, hindi ho nakakasama sa 144,000. Ngayon kung gusto natin maging valid at makasama tayo ng 144,000, ipamuhay natin ito at magtiis tayo ng lahat ng anumang bagay na mararanasan natin sa mundo. Huwag tayo maibigin sa mga bagay na nakikita na ginagamit ni Satanas na panlinglang at pandaraya sa atin yan. Hayaan natin yung kalooban ng Panginoong Diyos ang magganap sa atin. Ano sabi sa 6:33 na Matthew? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Unahin natin yung kaharian at yung katwiran na gaganapin natin. Siya magdadagdag ng lahat ng mga bagay na pangangailangan natin sa buhay. Sumasampalataya po tayo. Amen. Huwag tayo makiayon sa takbo ng sanglibutan. Napakapanganib nitong year 2026 yung mga darating pang panahon dahil nagaganap na yung hula ng mga banal na propete. Ngayon, kung tayo bukas na sa pagkaunawa, idalaki natin yung presidente natin. Yan yung duty natin Binagawa natin ibigin yung kapwa Pilipino natin. Dahil sa pamamagitan ng tagapagligtas natin, magkakaroon ng resolution nitong pamumuno ni PBBM sa gobyerno natin. At yung mga oposisyon na mga ganit sa kapangyarihan at ganit sa salapi, bibigyan lang ng kahihiyan yan. O di ba nagaganap na? Sa batas pa lang ng Estado ng gobyerno ng Pilipinas, nagdudusan na yung mga mandarambong sa gobyerno. How much more pa? Sa iisang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Nakagawa natin yung logic. Dito pa lang sa estado ng gobyerno, lahat ng gumawa ng pagsuway sa gobyerno, nananagot na. How much more pa? Sa isang Diyos na atas-taasan, lumikha ng langit at lupa, sa pangalan ni Jesucristo, pag hindi natin sinamba at pinapurihan yung kanyang mga gawa. Anong effort pa ang pwede natin gawin para maranasan natin yung buhay na pag-asa bawat isa? Para maranasan natin yung joy of the Holy Spirit sa puso't isip natin. Kung hindi tayo mabubuhay sa palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta. Gusto niyo bang laging kabagabagan at kalumbayan? Tingnan niyo yung lakad ng mundo. Naunawa po ba natin yung lakad ng mga naalipin ng diablo sa mundo? Magabag. Maiyakin. Pag nagkulat, iyak dito, iyak doon. Puro pa imbabaw ang lakad. Kaya nahabag ako doon sa masyadong mapaimbabaw sa mundo Nahabag po ako Dahil instant na biglang nagaganap yung hula Kaya i-reset na tayong lahat Naunawa natin yung spiritual renewal, spiritual transformation, purely, magaganap lang sa isinikap ng Panginoon ang banal na bundok na sayo ng transformation natin lahat.
Walang ibang pangalan na katutuparan nito. Dahil naka-engage siya langit ang bundok ng Zion. Ito ang kaluwalhatian ng larawan ng Diyos na di natin nakikita. Kaya yung mga pastor na nag-aalis ng relihiyon, ng organisasyon, pananagutan natin yan sa hari ng mga hari. Sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Huwag natin isipin na gumaganda lang yung lakad natin sa mundo eh. Nakikinabang lang tayo sa mga temporary bagay na lumilipas eh. Nagpapalalo na tayo. Magaganap at magaganap ang lahat ng sinalita sa mga banal na propeta. Sino magsasagawa nito? Ang Panginoon Diyos ang nagsalita nito hindi siya magsasagawa nito. Amen po ba? Amen. Ngayon, yung mga iglesia ng bundok na Zion, pagtitibayin nito sa silangan, pagtitibayin doon sa mga gumaganap ito, hindi lilipas ito. Maraming lilipas sa mundo, pero itong gumaganap ng hula ng mga banal na propeta ng Diyos si Espiritu, forever and ever na to. Dahil iglesia ng bundok ng Zion, that is the glory of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. May tatak ng Panginoong Jesucristo ang bundok ng Zion eh. Nabasa niyo ba doon sa Revelation chapter 14, verse 1? At yung nakalagay doon sa Revelation chapter, pakibasa po natin para malaman natin ang bundok ng Zion. May mga tatak ng patotoo ng tagapagligtas natin, ang pag-unang utos ng Panginoon Diyos. At nagaling ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo na Jesus. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Amen. Binabata ng dragon, binabata ng diablo, ang mayroong patotoo na Jesus, ang may pag-unang utos ng Panginoon Diyos. O yan yung tatak natin. Amen. Naunawaan natin yung banal ng bundok na Zion sa lahat ng iniimbitahan. Hindi kayo lugi dito eh. Dahil ang bunga nito, buhay na walang hanggan na regalo sa atin eh. At wala naman kayong babayadan dito. Wala kayong magiging issue sa amin dito. Ang regalo nito, buhay na walang hanggan. Binabata ng diablo ang may patotoo na pang-unang utos ng Panginoon Diyos o disilyado sa ayon pala. O tingnan nyo yung relihiyon nyo kung yan ba binabata ng diablo. Naunawaan po natin yung mga organisadong relihiyon ngayon. Kaya sabi ko kanina sa inyo tanong niyo sa pastor niyo, sa nagtuturo sa inyo kung gano'n yung relihiyon nyo na yan. Tingnan nyo yung genuine na organization, na non-sectarian organization, nakatanasan namin. Binabata ng diablo. Ayaw ni Satanas maligtas ang mga iglesia. Gusto ni Satanas magdusa sa impyerno Kung gusto nyo magkamit ng buhay na walang hanggan, manatili tayong nagpapatotoo na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung tayo naman yung mga duwag, alam natin kung saan tayo itinalaga. Yung mga duwag, itinalaga sa pagdurusa at paghatol. Yung matatabang, itinalaga na sa buhay na walang hanggan na magpapatotoo ng Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung tatak sa noo ng mga iglesyang genuine. Nakatala sa langit, naka-engage sa tagapagligtas. Sabi ng tagapagligtas, ako ang daan ng katotohanan Kung hindi sasampalataya ng tagapagligtas, paano makakadalhin ito sa Ama? Binaypas ang tagapagligtas sa lupa. Maliwanag po sa atin. Amen. Yung tagapamagitan natin ng pinaka-tatak ng patotoo na ang Diyos ay Espiritu, nahayag. Naunawaan po natin. Amen. Kaya sabi ng tagapagligtas natin unawaan natin yung daan ng katotohanan, patungo sa aking naroroonan niya Kung saan ako naroroon, doroon kayong lahat Maliwanag po ba yung isinilang sa Espiritu at Espiritu, naghahari ang Panginoon Jesucristo sa puso natin? Na ang panalangin ng bundok ng Zion, ang Diyos ay Espiritu, forever and ever Spirit. Amen po tayo doon. Amen. Kaya isa lang ang pagkaharian ng kordero
Nasambahayan niya, na pinaganda niya na ng tahanan sa langit, banal na bundok ng Sayon. Lahat na mananalig sa kordero, tayo yung pinatawad sa maraming kasamaan at kasalanan nating nagawa. Iyaharap na tayo na walang lumis at kapintasan sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Pwede ba natin questionin ng Panginoon Diyos sa ginawa niyang content? Hello? Kaya pinakikilala ko yung pagdi-deliver ko ng pagiging content creator ko Ang Panginoon Diyos ang creator ng content Sa pamamagitan ni Yesu Cristo na paniniwalaan natin lahat Luluwalatiin at dadakilain na po natin yung kanyang pag-ibig sa atin bawat isa Di ba pinautang tayo ng pag-ibig, magbabayad tayo ng pag-ibig. Di ba ito yung resolution natin sa huling panahon na itinangin niya? Sino nagpautang sa atin ng pag-ibig? Ang Panginoong Jesucristo Ano ibabayad natin? Pag-ibig din. Amen. Luluwalatiin natin yung kadakilaan niya, yung pag-ibig Diyos niya. Nabuhat sa pasimula ang Diyos sa Espiritu. Amen po ba? Amen. Nagawa ko po ba? Nadinig niyo po ba? Yung application ng paniniwala ko at ng pangangaral ko doon sa mga nakakarinig upang ilapit tayo sa pag-asa ng kaligtasan natin bawat isa. Na wala kayong narinig, wala kayong nasubukang kapaimbabawa ng pangangaral, kundi purely spiritually yung nadidinig natin. Amen po ba? Amen. Kaya maraming mga lumitaw na mga saserdote, mataas pa katungkulan sa tagapagligtas natin Nahabag naman ako dito sa mga nagsilitaw ng mga kampo ng mga kadiliman. Ano po? Amen. Nakakahabag. Saan sila paparoon? Sa pagdurusa na walang hanggan Tinusong nila ang isang Diyos na tunay buhat sa pasimula Pero lahat ng tao may pandinig binibigyan pa ng pag-asa sa kaligtasan at kapatawaran natin lahat Napaniwalaan natin na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Ito ako, undergraduate ako, mangmang lang ako, dukha lang ako. Sa kalooban ng Panginoon Diyos, nakatayo ako sa harapan nyo, sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin lahat. Ang daladala kong mabuting balita, kaligtasan ng kaluluwa at ang buong pamilya nating lahat. Inilagay ang kaharian ng bundok Sayon sa maraming sakripisyo at pagtitiis na hindi maisalarawan ng karangalang ipagkakaloob sa atin buhay na bawat isa, buhay na walang hanggan. Amen po tayo doon. Amen. Kaya ako, nakikibaka ako sa mga higanteng relihiyon na organisadong relihiyon. Wala tayong mababasa na paramihan ng miyembro. Sino gumawa niyan? Ang nakalagay lang sa policy ng Panginoong Jesucristo 2 o 3 nagkatipon sumasa atin siya kalagitnaan. Ang ebidensya na inihahatid ko sa buong mundo ang Diyos ay Espiritu, nahayag sa pangalan ng Jesucristo na lawan ng Panginoon Diyos. Buhat sa pasimula. Di ba naunawaan natin yung kagilagilalas na gawa ng Panginoon Diyos, nahayag yung kanyang kaluwalhatian sa pangalan ng Jesucristo, nasasambahin natin sa Espiritu at katotohanan, buhat sa pasimula na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya nagtatali, ako ang Alpha, ako ang Omega, I am the same, I am and I am. Naunawaan po natin. Amen. Pakaingatan natin yung nadidinig natin sa social media. Papailang lang ito sa sangkalangitan Kagaya nung bahanggunaw ni Propeta Noe. Kaya yung mga may pandinig, magkumapit na tayo dito. Ngayon, hindi namin kayo inaakit. Ano po? Para lang akayin tayo. Kikilos sa inyo kapangyarihan na salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo mag-react siya sa inyo Kung talaga bang tayo mga tatawagin at pinili maunawaan natin ito Pero yung mga hindi tatawagin at hindi tatakasan yung mga temporaryong bagay dito sa mundo, inilagay na rin yan sa talagang paghatol sa huling panahon.
hindi makakaunawa at magtitiis hanggang wakas, tayo katutuparan ng gantimpala sa pagparito ng tagapagligtas natin. Gusto niyo mabasa at marinig na ang bundok ng Sayon ang makakakita ng mukha sa pagparito ng ating tagapagligtas, na yung hula magaganap sa atin bawat isa. In Book of Isaiah, chapter 52, verse 7 and 8. At dito rin maahayag ang larawan ng Diyos na di nakikita, nasasambahin natin sa Espiritu at katotohanan, na mapupuspus tayo ng pag-asa, ng kagalakan, ng kaligtasan ng ating kaluluwa at ng ating buong pamilya. Nababalik ang Panginoon Jesucristo sa banal ng bundok ng Sayon, sa bayang banal niya. Na ang bundok ng Sayon ay may pinagsasaligan ng hula ng mga banal na propeta at may pinagsasaligan ng patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero, ang bayang banal na may pinagsasaligan ng hula at patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Naunawaan po natin kung saan po ginamit si Ephesians chapter 2 verse 20. Sa bundok po ng Sayon, nakaseparate na sa langit yan, naka-engage na yan. Hindi ang social media ang engage lang sa bundok ng Sayon. Amen po ba? Dahil pinapangalan namin to na ang paghahayag nito, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi namin ito inihahayag para kami makinabang lang ng pilak sa mundo. Hindi po. Inihahayag namin ito dahil ito yung duty ng tunay na iglesia na ihayag ang larawan ng Diyos sa buong mundo. Upang walang maging dahilan ng lahat ng may pandinig na hindi natin natinig na ang larawan ng Diyos buhat sa pasimula ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Basahin natin sa Romans chapter 1 verse 20, nahayag ang larawan ang pagka-Diyos ng tunay na Diyos na sasambahin natin sa pangalan ng Jesucristo sa pagkabuhay na magulit. Ano, bilin po sa ating lahat. Lahat ng iniimbitahan na may pandinig. Binibigyan na tayo ng assurance na mapalad ang bumabasa ng aklat ng hula na ito at sasampalataya. Ito ang aklat ng buhay na Kordero, i-apply na natin sa puso't isip natin. Huwag na natin iwawalay sa puso't isip at paniniwala natin lahat. Amen po ba? Amen. Hindi na gagawa ng panibagong banal na kasulatan para isulat pa yung pangalan natin. I-apply na natin yung aklat ng buhay na Kordero na ang Diyos ay Espiritu. Napakaliwanag sa sikat ng araw na nahayag naman ang larawan ng Diyos sa atin bawat isa. Naunawaan po natin, Amen. nung siya'y magdusa sa krus, hanggang kamatayan, inilibing sa ikatlong araw, nahayag ang larawan ng Diyos, na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya ang kaligtasan may patotoo eh. Tanungin niyo yung mga pastor niyo dyan, nagtuturo sa inyo. Kung yung bang nakiklaim kayo ng ligtas kayo eh, may patotoo bang pinaniniwalaan? Ito, nakatandaan na nga sa langit, naka-engage na eh. Paggagalak po itong okasyon ng bundok ng Sayon eh. Napakadakilang okasyon. Walang hanggang okasyon. Hindi magaganap ang lahat ng mga bagay na sinalita doon sa mga banal na propeta, sa mga hula. So, hindi ang Sayon, magniningning. Mapipigil ba natin ang Panginoon Diyos? Ano sabi ng Panginoon Diyos? Nagpakilala ako sa inyo. Nagligtas ako sa inyo eh. Naghayag ako sa inyo eh. Ako ang Diyos nyo. Kayo ang bayan ko. Kayo ang makasaksi ko. Naunawaan po natin. Amen. Kayo nilalang ko ayon sa aking wangis. Nilalang ko kayo ayon sa aking larawan. Naunawaan po natin yung paglalang sa Sayon. Kaya ang bundok ng Sayon, larawan ng Diyos na di nakikita ito. Kaya yung mga pastor na nag-aalis ng relihiyon, ay naku po, nawa hanggat na yung pagkakataon pagsisihan na natin yung ginagawa natin na inaalisan natin ang kapulihan ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Naunawaan ko ba natin ito? Kaya ano sabi sa atin, may binigay sa ating assurance ng mga nag-iintay sa muli niyang pagparito eh. Ang sabi sa atin ako'y madaling paparito eh. Kaya doon sa mga hindi naghahayag ng kanuwalatian ng Panginoon Diyos eh. Takasan na natin yung mga pastor na yan na ang hinahanap lang puro pang sariling pakinabang. Ito, natinig yung katotohanan. Amen.
through social media, breakthrough. Boldness. Walang ikinahiya na pinaghihiyawan po ang larawan ng Diyos ay Espiritu. Diyan tayo nilalang nakawangis niya sa pangalan ng Jesucristo na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Muli, binabati po namin kayong lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat. God with us. Happy Easter Sunday. That is the greatest occasion. Jesus Christ is the evidence of our faith in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, God. Thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, pakaingatan natin yung itinatak sa ating pag-iisip ng Panginoon, ang kanyang patutuo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng patutuo ng Panginoong Jesucristo, nakilala natin ang isang Diyos na tunay na marapat nating sambahin sa Espiritu at katotohanan upang patuloy na ang bawat isa ay makatiyak sa ikapagtataguyod sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating pakapurihin, luwalhatiin, dakilain. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy nating ipahayag, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our host, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name, Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Itaas nating patuloy ang ating pagpasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama, nagagala kami sapagkat sa pamamagitan ng patutuo ng aming Panginoong Jesucristo, tunay na ang iyong larawan ay nakikintag sa aming puso't pag-iisip upang masamba ka namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga tapat na lingkod, dito'y nahayag sa buong sanlibutan ang iyong dakila at banal na kalooban na marapat ipamuhay upang sa darating pang panahon, Panginoon, sa katuparan ng mga propesiyang nakasulat sa aklat ng buhay, buong katatagan naming harapin, buong katapangan namin itayo ang iyong katwiran na anupat magtataguyod sa bawat isang nananangan dito sa kabuhayang walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pagkasumpong namin ng iyong kaharian, dito'y pinatutunayan mo sa aming puso't pag-iisip kung gaano kadakila ang iyong pag-ibig, kung gaano kadakila ang katapatan, kung gaano kadakila ang pag-asang sumasa amin hanggang sa pagparito ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Salamat, Panginoon, nagagala kami na ang lahat ng mga bagay, bagamat hindi maisa-isay ng aming mga labi, gayon may nalalaman mo, Panginoon, sa aming puso't pag-iisip. Ito ang aming buong kagalakan na patuloy na ihayag ang iyong kaluwalhatian sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan. Amen. Sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, patuloy namin itinataas sa iyo ang aming pagpapuri, ang aming pagsamba, ang aming pagdakila at pagluwalhati sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manulubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi na
Amen. Amen.